Kapag pinag-usapan ng kape, parang may instant energy na dumadaloy. Ganito rin ang vibe sa kwento ni Ated mula Indang Cavite. Sa lugar nila, halos kabahagi na ng araw-araw ang amoy ng hinog na kape. Lalo na ngayong sabay-sabay naglabasan ang mga bunga sa kanyang taniman. Pero hindi laging ganito ang itsura ng farm. May panahon ding halos hindi gumagalaw ang ani at parang napagod ang mga puno sa pagbibigay ng bunga taon-taon. Doon nagsimula ang paghahanap niya ng paraan para buhayin ulit ang sigla ng kapihan. Hanggang sa matuklasan niya ang isang technology na pwedeng i-spray o idilig sa pananim para mapalakas ang resistensya at mapabuti ang pag-absorb ng sustansya. Sinubukan niya to at doon nagsimula magbago ang takbo ng kanyang kapihan. Kuya Ted, kumusta na po ang inyong kapihan? Ito, mabuti naman. Maganda kahit bumagyo, hindi naman masyadong nabawasan ng bunga. Ito, tingnan nyo. Kahit hanggang sa loob meron. Ito pa. Oo, napakadami. Ayan, magmula sa dulo, puno hanggang dulo. Ano ho? Ayan, hitik na hitik talaga naman. Ang lalaki po ng butil. At ito ay inaasahan nating kailan iha-harvest, kuya? Magtatapos ang November hanggang December maaano ito. At ito, tignan pa natin to, kuya. Oh, ang dami-dami dito. Wow, ang ganda. So, sa insekto ho ba, meron po bang insekto dito na sumisira sa kanila sa obserbasyon nyo? Ang kape naman, hindi masyadong sinisira ng insekto. Maliban na lang kung merong dati mga stem borer, pero sa ngayon nawala na naman yun eh. Pero sa pag-spray natin, talagang dumami ang bunga niya. Nang bumalik kami sa farm ilang linggo bago mag-anihan, hindi maitago ni Ated ang tuwa habang ipinapakita ang mga butil ng kape. Malalaki, makintab, at unti-unti nang nahihinog. Nitong huli, lampas 30% ang itinaas ng bunga ng kanyang kape. Isang malaking jump mula sa dati. Kung mapapansin nyo, ang kape na ito, mahigit 30% ang itinaas ng bunga ng kapeng ito. Ito, noong nakaraan, mangilan-ngilan laang. Dito sa kabila dito, kung mapapansin nyo rito sa kabilang ito, parang walang bunga kung titingnan, pero angatin nyo yung sa loob, madami siyang bunga. Ayan o, tingnan nyo, halos walang pagitan yung bunga. Konting-konti lang ang pagitan. Sa aming pagbabalik po ay ang harvest time dito po sa Indang Cavite sa kapihan po ni Kuya Ated Torres. So ito po, panoorin natin si Kuya Ated sa gagawin niyang pag-harvest o pag-aani ng kape. So ngayon po, itong pag-harvest ni Kuya Ated selective lamang. Ibig sabihin, pinipili niya yung mga dapat i-harvest na puno at yung iba po ay iiwan pa niya para sa susunod na pag-harvest ay saka lang niya i-harvest uli yan. Siguro hanggang February po mag-harvest yan. Yan, nakikita nyo, talagang puro pula na po ito, no? Yung kasalukuyan niyang ina-harvest. So ito po kung yung matatandaan, ginamitan po natin ng Philippine Atobi Nanotechnology. 1 kilo lang po ito, no, ho, sa taniman ni Kuya Ated. And naglagay rin po tayo ito ng dumi ng hayop na inilagay natin sa lupa sa palibot ng puno. Ito ay noong January 29, kasabay ng paglalagay ng 1 kilong atobi. At magmula noon, wala na pong inilagay ang grupo. Ano ho? Meron na po tayong mga natatanaw ditong puno na naglalabas na rin po ng mga bulaklak. Ibig sabihin, meron pong susunod na mga batches of coffee beans na iha-harvest si Kuya. Siguro by the time na natapos niyang i-harvest ng ilang buwan, meron na naman siyang aabangan po na mahihinog. So, sa tingin ninyo, ano-ano po mga naging pakinabang o benepisyo na nakuha ninyo sa atobi mula sa obserbasyon nyo sa naging epekto sa inyong kapihan? Ayun nga, yung dahon ng kape, dark green, hindi katulad nung iba na kape niya walang technology na ganyan. Medyo yellowish ang dahon. Ibig sabihin, malusog ang kape pag ganito ang dahon. At saka yung bunga, nadagdagan. Dahil nakita naman ninyo, yung may mga parte doon na hindi natin na-sprayan, ang bunga ko konting-konti. Maraming benepisyo kasi ako napapansin dito na hindi namamatay siya pag yung, diba ito naman, napakatagal ang tag-araw nitong nakaraan.
nakasurvive siya, hindi katulad na iba may mga kapitbahay na tayo diyan na may kapihan, hindi nag-survive ang kanilang kape, nalagas yung dahon. Sobrang init. Sobrang init. Kasi napakainit itong nakaraan. Sa madaling salita, naging matibay po resistensya ng tanim nyo. Nagkaroon na resistensya ang halaman. Bukod sa sobrang temperatura na nag-survive siya, patulad itong nagbagyuhan, iba nalagas ang bunga, ito medyo kapit. Kung may lumagas man, konting-konti lang. Kasi mapapansin din natin, kukuha ko na isang hinog dito. Pag ganyan ang maganda ang kwanto, siguradong mabigat to. Itong ganito na... Dahil yan, makikita naman ninyo na parang puno siya. Sa makakakita nito, sana, yung technology ito, bakit hindi nyo subukan? Para malaman ninyo kung talagang nakakapagdagdag sa ani o hindi. Kung hindi nyo susubukan, talagang hindi nyo malalaman. Nakakatuwang makita na kapag malakas ang resistensya ng halaman, mas nagiging maganda ang daloy ng sustansya, mas napapakinabangan ng bawat pataba, at mas nakakaiwas sa pesteng nagdudulot ng sakit. Kaya ang resulta, malinis, dekalidad, at masaganang ani na nagbibigay pag-asa at patuloy na kabuhayan para sa mga tulad ni Ated. Isang simpleng paalala na kapag inalagaan mo ang lupa at ang tanim, babalik at babalik ito sa'yo ng mas malaki pa kaysa sa inaasahan.